Yung iba, hindi naman lahat, no? Oh. Pero ang gobyerno kasi gin-authorize siya ng Diyos ay pabili sa Garden of Eden, si Adam and Eve, gobyerno, gin-govern ng Diyos yan, yung authority galing sa Panginoon, at saka yung church. Yung church naman ay, ito yung organisasyon na gintatag ng Diyos yung church. Sabi ni Lord Jesus, I will build my church. Ito kasi yung tagahayo to spread the good news gospel. Hindi naman binigay ito sa pamilya at hindi binigay sa government kundi sa church. Pero tayo, mission, no? Church mission, under pa tayo kay Pastor Nabli sa Bethany Baptist Church sa Makati. Yan. Pero kung kaya na natin mag-support, kung ga-offering na tayo ng mga every Sunday man ay 5,000 above, kaya. Pero ang ating offering ay 500 weekly. Kaya di pa natin kayang maging church. So, siyempre pang may trabaho na ito sila, mga people na to, may mga trabaho, ay pwede na. So, praise the Lord nga, may trabaho na si Papa. May trabaho lang dito, Sister Monit lang. Si Ma'am Annalyn, pero magsasara na rin yan. Balang araw yung compassion. After 3 years, no? Sister Monit man. Babayaran niya pa yung na-scam siya ng kapwa teacher, eh. Kaya, ito yung yan, nasa linding pa. Pero ito, mas estudyante pa. Kaya, walang masama na yumaman kayo. Sige, maging mayaman kayo. Pero ang desire, no, sa pagyaman ko, ako'y magsusuporta sa gawain ng Panginoon. Halimbawa, bibili ako ng lupa para sa Panginoon. Tayo ako ng church building. Ganun tayo ng mga desire, no? Paparalin ko yung mga anak na pastor, scholar ko. Ganun, no? Ganun ang mga desire. Puro sa ministry. Makatrabaho ko para sa Panginoon, sa Great Commission. Mag-asawa ko para sa Great Commission. Yung mga desire. Sa Thailand, kailangan doon ng English teacher. Kaya kayong mga kabataan, maliban kung anong kurso nyo, kukuha pa kayo ng major in English. Kasi pag teacher ka sa Thailand, honorable ang sa'yo. Tingin, mataas ang tingin sa mga teacher sa Thailand. English teacher lalo na mga Pilipino. Kaya praise the Lord. Yan ang blessing dito sa God's consciousness na meron ang dalawang midwives na to, na kung saan ay binigyan sila ng Panginoon ng blessing na bahay. And pero charge all his people saying, every son that is born is cast into the river. So bawat bata na panganak ay itapon sa ilog. Alam niyo doon sa ilog sa Egypt, marami dong buhaya, marami dong mga yung electric fish, at mayroon din dong mga iba pang mga creatures sa dagat na mga makamandag. And every daughter ye shall save alive. Yan. So, ano ang ating blessing na makuha ngayong araw na to? Sense of God's consciousness. Meron ang dalawang midwife. Si Puwa at saka yung isa naman, ang pangalan niya ay si Shipra. Wala na ngayon nagpapangalan ngayon, no? Ng Shipra at saka Puwa. Wala, no? Wala. Dapat ito yung mga pangalan na kanyo. Ipangalan sa anak nyo. Sigurado ako walang kompetensya ito. Dublehin mo pa. Mia, ang anak mo ay, kung babae ay, si Shipra Pua. Sigurado na walang kakompetensya yan. Dalawa mo kaagad. Tapos ay, magtaka rin yung anak mo. Mami, ginabuli nila ako. Ang anak ko si Shipra Pua. Saan mo kinuha to? Anak, biblical yan. Nasa Bible yan. Mga good good midwives yan. Mga magandang karakter niyan, ugali niyan. Di ba? Tatawa si JJ. Saan ka nakuha ang pangalan ni JJ? Jatnil means God-given. Kaya pag, sabi ko pang mga anak JJ, ang anak mo, mga anak ang asawa mo ng kambal, Jatnila at Jatnilo. Kaya, ayun. Ang blessing natin ito makuha sa midwives na to, ang kanilang sense of God's consciousness. Na alin, meron silang principle na pag mali, hindi na gagawin. Mali, pumatay ng batang lalaki at sinunod nila yung sa Panginoon na let them live.
Yan ang principle na meron dapat rin tayo. Amen? At meron pa silang, dahil may principle sila, ang Diyos ay may blessing. Anong blessing? Binigyan sila ng bahay. At God deal with them, mabuti ang pag-deal ng Panginoon. So, ganun sa ating buhay rin. Dapat may principle tayo. Tapos, ang Diyos, i-deal din tayo ng mabuti. Bibigyan din tayo. Ay, wala pa. May principle naman ako, pastor. Bakit wala pa rin naman akong bahay? Wala akong ganito. In God's time. Antay lang. In God's time. Paano kung hindi dumating yan? Never mind, importante may principle ka. Blessing may principle ka. Hindi, yan naman yung mga material things. Ay, hayaan mo lang. Kung naman yan, dagdag lang ng Panginoon yan. Sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dagdag lang yan. Buti nga, hindi nagtampo si Papa no na tagal yan ng graduate. Tapos nag-board exam, tapos yapon, wala pa rin siyang trabaho. Pero ngayon, may trabaho na siya. Casual pa lang. Okay lang, at least may trabaho. Ganun ba? Na wala tayong karapatan na magtampo. Ay ba ako? Ay matagal na akong minister sa Panginoon. Bakit dito pa rin ako sa bahay nagtitipon? Hindi lang ako reklamo. Hindi ako magtampo sa Panginoon. Eh kung ito ang bakit yung ibang attendance nila ay 2,000, 1,500, 150, bakit ang attendance ko lang ay more or less 30 lang. Ay, yan lang binigay lang ng Panginoon sa akin eh. Di ba? Kumbaga, i-enjoy mo lang. Yan ang tiwala ng Panginoon. Importante, hindi lang tayo magtampo. Yan ang principle natin. Huwag tayong tampururot. Okay? Kasi, agwala rin tayong maging more, hindi yung galikramo. Kasi, mapakinggan din ng Panginoon. Okay? So, ang blessing nun ay meron tayong a woman of principle, a man of principle. Pag ganyan ang attitude natin, na kung tama ay tama at ay mali, may blessing ang Panginoon. God will will us good, the best, at mayroon pang blessing. Bahay. Ay, nang binunod ngayon pangalan ko ng raffle sa plaza noong 2019 yata yun, binunod, nag-pray ako, Lord, sana mabuon pangalan ko sa pabahay. Elena Buanorte, dati kami nakatira. Eh, nabunod yung pangalan ko. Binigyan ako ng Panginoon ng bahay. So, yan ang blessing ng Panginoon. Tapos, binunod rin yung pangalan ko doon sa Bitani. Nagkaroon ako ng pulpito doon na, pulpito ba nga pwedeng table at pulpito doon sa housing. Diba? Yan, after yung blessing ng Panginoon, after 10 years. Pero, before 10 years, grabe na mga naranasan namin noon. Pero after 10 years pala ay may blessing na si Lord. After 12 years, nagkaroon ako ng Bible. Could you imagine kung nagtampo na ako noon, ayaw ko na maglingkod sa Panginoon. Dami ng mga batikos sa naglilingkod sa Panginoon. Sabihin sa akin, wala daw ako ginagawa, wala akong ministry. Binisipid ang kabigay ako ng gospel tracts na 10,000 gospel tracts na bigay ko. Tapos sabihin ay, wala akong ginagawa. Tapos ba 3,000 na yung tumanggap kay Jesus, nasulwining ko ba? Binata pa ako noon, ay 53 na ngayon ako. Sabihin ay wala daw ako ginagawa. Ay kung magtampo ako doon, di wala akong blessing na Bible. Di ba no? Pero naman, ibig sabihin ay, sige lang kung ano ang ginasabi sa'yo. Alam mo naman ang Panginoon totoo, magpatuloy ka lang. Okay? Ha? So dapat ka, a man of principle. Katulad ng midwife, may principle siya. Kung tama, gawin mo yung tama. Pag mali yan, halimbawa, nasa school nyo, gakudigo. Ang kudigo tayo, kudigo. Pag mali yan, gakudigo, huwag mong gawin. Hindi magkudigo. Okay? Huwag yung matalinaw. Ano yung matalinaw? Yung mata mo, malinaw. Dapat, matalino. Hindi matalinaw. Tawa sinabi. Malinaw mata mo, mangopya. Dapat ay palakain ka ng kalabasa para kitang-kita mo yung layo, no? Farsighted ka. Kita mo yung sagot ng matalino. So dapat ay matalino, hindi matalinaw. Ha? May principle ka. May principle ka dapat. Okay? May principle ka. At dahil may principle ka, may panindigan ka, i-honor ng Diyos yun.
i-bless ka niya, bibigyan ka na ng hindi man bahay, kundi ibang bagay. Di ba? No? Kahit hindi ka man bigyan ng Panginoon, di ba? Kunwari, sabi ni Pastor, bibigyan ng Panginoon, wala naman. Di ba, no? Kahit hindi ka man mabigyan yan ng inisip mo na bahay o ano, basta may principle ka lang. Blessing na yun. At binigyan ka man ng Panginoon ng buhay yan. Hindi man bahay, pero may buhay.